Palagi siyang yung time ng training pa lang, lagi siyang kulelat. So siya lang ang bukod tangi hindi namin tinayaan. Bitawan na ng first lap, akalain mong siya yung unang-unang dumating. Yung tatlong tinayaan namin, so isa lang ang nag-lock doon, cut off pa yung sumunod. Good morning kalapatids, ako nga pala si Louie Torrado ng Valenzuela City. Ako nga pala ang nanalo sa North Derby Race ng MMFC ng All Bird category. Congrats kay Sir Louie. Siyempre, bago natin simulan tong video to, maraming salamat po sir sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Yun sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loop mo. Tara, tingnan natin. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Welcome ko kayo sa simpleng loop ko. Yun, tara, samahan nyo kami mga kalapatids. Unang section ko, ito ang ang mga flyers ko na bagong lalaban ng pang North at pang South. Yung sa kabila, yun ang pinaka stock bird. Pagkatapos i-breed sila, doon ko sila nilalagay sa may kabila para makapagpahinga. Yan, ito mga kalapatids, yung mga ibon niya na pang norte. Sir, silipin ko lang ha. Yan, ito mga kalapatids, yung loob ng loop ni Sir Louie. Oh. Tapos ito sir, anong part no? Yan ang medyo pangligo nila yan. Paarawan sila. Pagka maambon, medyo din sila naliligo. Ito nga pala ang aking Lucky Charm, ang aking tippler. Ito'y galing kay Paring Joel Calalo. Ito ang tagaturo ko sa mga YB ko para hindi lumayo. Basta't ito, mga bagong turo, umaalpas na. Pag ito sinabay ko kasi hindi sila makakalagpas kasi umuwi agad to. Dahil dito lang sa siyang umiikot. Kaya ito ang pambata ko sa mga sa mga YB para wag lumayo. Ayan siya. Ito mga kalapatids, so, Ayan ang tippler oh. Tagaturo niya dito sa loop niya. Pero ikaw pala Sir Louie, anong taon ka nag-start sa pagkakalapati? 2021 pandemic. Meron lang nagbigay sa akin ng gift bird na dalawang inakay. Ang kumpare ko na si Dode Mercado, binigyan niya ako. Kasi siyempre pandemic, medyo wala tayong ginagawa. So binigyan niya ako libangan. So ako wala talagang alam naman sa pag-iibon. So tinry ko rin siya. Tinry kong alagaan siya para malibang ba? Kasi alam mo naman, pandemic nung time na yun, medyo wala tayong maraming bawal. So sa makatuwid yun ang start na pag-iibon ko na sinali ko siya sa FPR pa. FPR nung time na yun, bali South Derby Race yun. Sa makatuwid, yung dalawang ibon na yun, yung magkapatid na yun, nakaabot naman siya ng derby. Kaso yung isa medyo nagkabaliling, so hindi ko naisali. So yung isang blue bar na yun, naisali ko siya. Kung first lap na laban niya, naka-clock naman siya. Albay. So second lap na siya, hanggang sa matapos puro cut-off na siya. Pero umuwi siya sa makatuwid. Nakatawid siya ng Masbate. Alam mo naman na baguhan tayo. Basta't ang alam ko lang, ipakainin sila. Bigyan ng tubig. Kumbaga, yung mga suplemento na dapat na ibibigay sa kanila, hindi ko na ibigay. So, kinapos man, pero nakatapos din siya ng karera kahit pa paano. Doon pala kayo nagsimula, sir? Doon ako nagsimula. Siyempre, ang hirap pala kasi ang aking alaga talaga ay manok. Kumbaga, ako'y nagsasabong talaga. So, pagdating sa pag-iibon, siyempre medyo may similar lang sila ng pagkukondisyon, pero kumbaga, more on hands-on ka talaga rito. Kasi pag talagang ito hindi mo tinutukan, medyo talagang maliligaw ka rin. Kasi ibang ng ibon sa manok. Pero ikaw po pala sir, anong taon natikim ng panalo? 2024 medyo nakachamba tayo. Nakuha natin sa club ng MMFC ang Old Bird category ng first overall. Yun, congrats ka Sir Louie. Grabe, ang ganda ng achievements niya. Sir, pwedeng makita yung ibon? Pwede naman. Silipin natin. Yun, tara, let's go. Ito nga pala yung nanalo kong ibon. Ito mga kalapatid, so Si Miss Coco. yung trophy niya, ang ganda ng trophy. Ang bloodline nito, ang nanay niya ay sa Bandun, from Pakitong. And ang tatay niya ay sa Vandenbroek, kay Jong Bengo. Ayos to mga kalapatid, so ano pong mga nahakot ng ibon na to? Ang nahakot niya is second lap winner siya ng Ilagan. Tapos last lap siya ng Kapari, second din siya sa lap. And then, first overall champion. Ayos, congrats kay Sir Louie. Pero sir, kamusta po yan nung kinakarera mo simula nung first lap derby? Ito may istorya itong ibon ito. South, inilaban ko to sa South. So,
First lap pa lang ng Derby is na-cut off siya sa South. So, syempre, ibig sabihin eh, nawalan ka ng ano, dahil na-cut off antimano siya eh. So, hindi ko na siya nilaban. Pinahinga ko na siya. Kasi sabi rin ng kapatid ko na si Oscar Torado na huwag mo na natin ilaban yan. Ilaban natin sa North na lang yan. Ang North nun is October. So, napahinga siya. So, nung nilaban namin ng North, pinalad naman na makatapos siya ng training ng maayos. So, nakapasok siya ng Derby race. Palagi siyang yung time ng training pa lang, lagi siyang kulelat. Sabi ko, so hindi natin matayan ngayon ng puling lahat. So, siya lang ang bukod tangi, hindi namin tinayaan. Yung Derby na, so 4 yun. Bitawan na ng first lap, akalain mong siya yung unang-unang dumating. Yung 3 tinayaan namin, so isa lang ang nag-lock doon, cut off pa yung sumunod kasi ismas. Talagang grabe ang labanan nun, talagang halos ubos ang ibon. Parang sa Old Bird, parang 250 lang nakatira sa 1,000 yata, parang ganun. So, sumunod na lap, tinayaan ko na siya kasi siya na lang ang parang pinaka-live ko eh. So, ismas na naman. So, ang nag-speed na lang siya ng 1148. Kumbaga, medyo nadali niya yung second lap winner siya. Tapos, sumunod is nag-1122 siya. Medyo bumagal siya kasi medyo fair weather siya. Medyo mainit ang datingan. Tapos, nung fourth lap na, ayun na. So, natitira sa live ng Old Bird is nasa 40 plus na lang. So lahat kami sa Tugigaraw talagang super smash. Cut off lahat ng live. Tuloy ang karera. Sa 47 na live yata yun, tinuloy ng Apari pero dapat may Santa Ana. So hindi na inano yung Santa Ana. Ni last lap namin yung Apari. So nung Apari na siya, so last lap siya, siya yung second lap winner na naman siya. Matuloy na habang lumalayo sir, no? Nag-1192 na siya nun. Talagang hilo-hilo siguro yung kasabayan ng nagsilipan. So sa makatuwid, nakuha niya yung first overall. Natsambahan natin yun. Napakahirap lumaban sa MM. Talagang medyo marami talagang matibay mga mag-iibon. Yan, congrats kay Sir Louie. Ito yung ibon niya mga kalapatid. So, di ginulat ka pala nan sir kasi simula first lap talagang nagpakitang gila sa inyo eh. Oo, talagang iba yung saya mo. Pag dumating siya, makikita mo talaga siya. Talagang pag dumating siya, akala mo parang wala lang eh. Yung alam mo yung ang lakas ng resistensya niya. Kaya nga sabi ko nung last lap Apari, sabi ko ba, grabe. Parang nag-ano lang siya, parang nag-low fly lang nung dumating. Kaya nga sabi ko, nung time na yun, baka may pag-asa ako na mag-overall kasi wala pang nag-ano nun eh. Nag-ano sa GC namin na may parating na. So nung time na yun, yung pala, pangalawa na pala ako sa dumating nun, yung time na yun. Yan, congrats kay Sir Louie. Tapos yan sir, ginawa mo ng breeder ano? Ngayon, sinalang ko na siyang breeder. Yung anak niya ngayon, meron siyang 2 inakay dyan, pang North yun, sa pang October. Mga kalapatids, abangan natin yung mga magiging anak nito ilalaro ni Sir Louie sa next North race. Pero ikaw po sir, paano mag-prepare ng ibon mo kapag malapit na yung Derby? Yung huling training namin, siyempre, Friday ang susunod na linggo ang loading nun. Nagpapaligo ako. Sa purga kasi, nagpupurga ako sa unang training pa lang. Pero pagdating ng papasok na ng Derby, hindi na ako nagpupurga. Kasi sa probiotic pa lang, doon pa lang mapupurga na siya doon eh. Kumbaga, doon pa lang ayos na yung sistema ng ng digestion niya. Tapos, kahit hindi pa Derby, nagpapaligid talaga ako umaga, tanghali, hapon. Depende sa kondisyon ng ibon ang pagpapaloplay ko. Kasi hindi ako nagbi-mid-toss kahit Derby na. Kasi pag malaki ang posibilidad na magkaroon ng problema pagka nag-mid-toss. Para sa akin para sa akin. Kasi minsan hindi natin masasabi, nasi-share ka sila. O kaya pag uwi, may sakit, ang baba, Derby na, kawawa yung ibon. Kasi load mo siya ng Tuesday, Wednesday, release ng umaga. Friday, loading ng Derby. So, minsan hirap din ng ibon. Para sa akin yun. Kaya ako, hindi ako talaga nagbi-mid-toss. Pinakaano ko lang talaga, low play lang talaga siya. Sa akin, sapat na yun. Kasi yung paghahagisa niya, Sariaya, mid-toss, lagi niya nadaanan na yun eh. Kumbaga,
simula training, dinaanan niya hanggang derby, tuloy-tuloy. Kumbaga, dinadaanan niya na yon. So, parang baliwala na sa kanya yon. Ang problema lang doon, pag merong, siyempre parang training yon, pag midtos, may magsasakay. Kung merong maloko, hindi natin masabi, siyempre, magsakay ngayon ng mayroong may sakit. Siyempre, yung magdamag na yun, magkakasama yun. May tendency magkaroon ng hawa. So, kawawa yung ibon natin pag nahawa. So, paano mo i-recover ngayon yung pag-uwi nun? Biro mo, Wednesday uuwi siya ng umaga. Ang basketing is Friday. So, kawawa pag hindi mo na-recover, kung live siya. Yun ang ayokong mangyari sa ibon ko. Kaya ginagawa ko lang, low fly lang ako umaga, tanghali. Basta ganun lang. Hapon, pagka medyo maganda panahon, kasi minsan nung mga last time, medyo umaambon. So, bihira, pagka bibitaw din ako pagka yung maganda yung panahon. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat syempre sa patuloy ng suporta. At yun, bago nga pala ulit matapos itong video to, meron ulit tayong pa-shoutout. Shoutout kay Sir Banjo TV. At shoutout din pala kay Baroti Lop. At syempre kay Sir Ingo Dumaralos. Shoutout po. At shoutout din sa NFH Lop. At shoutout din kay Bandolino Lop ng Albay. At syempre shoutout din kay Team ML Brave Warriors. Ayan, maraming salamat sa solid yung support ang lahat mga kalapatids. At sa mga gusto palang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang din kayo dyan sa baba. At syempre, mai-share na rin yung napanood yung video. At abangan nyo yung part 2. So yun keep watching and God bless you all. Thank you.